So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is, di ba yung last parang i-impose mo yung will mo sa lahat ng mga gusto mo. Ibig sabihin po, pursue mo yung gusto mo. Whatever cost. Di ba? Parang ganon. So, ito naman is strategy. So, hindi mo basta-basta i-impose yung will mo. Kailangan magkaroon ka ng strategy para sa survival, di ba? Lahat naman ng mission tsaka mga gusto mo, may kinalaman lang din yan sa survival. So, habang chine-chase mo yung money para makasurvive ka, gahanap ka ng strategy, di ba? Na tingin mo gagana, tsaka makukuha mo talaga yung specific na gusto mo. Di ba? Kuwari, maging realistic ka rin, titingnan mo yung sarili mo. Kaya nga kailangan kilalanin mo mismo talaga yung sarili mo eh. Magpo-focus ka sa sarili mo kasi nga lahat ng mga nangyayari sa'yo or mga sitwasyon mo ngayon is yan yung talagang naaayon talaga para sa'yo. Ibig sabihin yan yung pinili mo. Di ba? Kuwari, sabihin na natin mahirap ka. 'Di ba? Nag-aaral ka sa public school, na elementary, high school. Sa college naman, kung hindi ka katalinuhan, wala kang scholarship. Pwede ka mag-TESDA. Tapos i-pursue mo yung mga skills doon na tingin mo makaka-abroad ka. So lagi mong chase na yung talagang strategy talaga siya para talaga magkaroon ka ng passive income. Kasi 'di ba gusto natin passive income yung gusto natin, 'di ba? Kasi para kuwari 35 na tayo, 40, boli na tayo, hindi na tayo mamasukan o magtatrabaho. So ang gagawin na lang natin, gagawin mo is hahanap ka talaga ng strategy para dun sa para maging bowling ka na ng 35 ka na hanggang 40. Ako nga medyo late nga ako ng 7 na taon di ba? Pero at least kasi nung panahon ko nga di ba, pinaulit-ulit ko yan. Wala pang internet money. Tsaka hindi ko pa alam yan. May TESDA. Hindi, bago lang yan TESDA Nung panahon ko wala pang TESDA ata Oo. Parang 15 years ago, parang hindi, wala pang TESDA nun, promise. Wala pa. Ngayon, swerte talaga na new generation ngayon. Tangina, may TESDA Kung alam ko lang yan, nag-TESDA na lang din ako, napabilis pa. Malamang 30 pa lang ako, bolin na ako ngayon. Kung natuklasan ko yung TESDA dati, ng 21 ako, or 17, hindi na ako magno-nursing, di ba? TESDA na lang ako. Sa totoo, yung strategy na gagawin mo is mag-iisip ka na malaking pera. So, inisip ko dati kasi, plano ko mag-doktor, di ba? Sa sample ko lang to, hindi naman ako nag-flex sa inyo or nagyayabang. Sample lang to, strategy nga di ba? Naisip ko, magti-teacher ako, 20,000 lang kita. Tapos, kung gusto ko mag-doktor, kasi yun yung malaki yung kita So, ano ba yung pre-med course ko na dapat kuhanin? So, pinaka-safe talaga, nursing. Kasi sabi ko, matapos ko yung 2 years sa school, may certificate na ako, which is meron na nga, yung healthcare assistant. So makaka-abroad ka pa rin nun, pero mababa lang kita, hindi kagaya nung talagang nag-nurse ka, 'di ba? License ka talaga, mas malaki kita. So pinurso ka talaga yan, 'di ba nga bumagsak nga ako sa board exam isang beses. So pinersa ko talaga yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo, pinipersa ko talaga na kasi yan lang talaga yung yung naisip ko nung at that time wala pa kasing TESDA nun promise. 2007 na tayo yun. Biruin mo 2007. Wala pang TESDA nun, promise. Tingin ko wala pang TESDA nun. Kasi kung may TESDA na nun, sana nahagip ko na yung impormasyon na yun, di ba? So wala pa yan nun. So ganun nga yung nangyari. Kaya yun, pinersa ko, yan lang talaga yung applicable talaga that time. Tsaka naisip ko na double purpose. So kaya kayo, ganyan din yung isipin nyo. Biruin mo, may TESDA na ngayon, tapos may online courses pa. Nasa Gen Z talaga ang easy way talaga pumaldo. Kaya napansin mo, 'di ba, maraming mga influencer nag-abroad. Tapos at the same time,
Inano talaga nila yung blueprint, parang sila Makagago, Salt Papi, nag-abroad talaga sila kasi dito, BPO, manager ka, magkano lang kita mo? 40,000. Tapos pinakamalaki dyan na managerial, parang 80,000. Pero ganun pa rin, 5 days a week ka pa rin papasok o 6 times a week. So, parang ganun din. Kung sa abroad ka, nag-abroad ka, 'di ba? Skilled worker ka. Ang bayaran doon per oras eh. So, yung mga manager dito ng mga professional, malalagpasan mo pa kasi 100 plus eh. 140, 150. Kung sa Amerika ka naman, target mo Amerika, 200 yung kikitain mo. Diba? 200 yung kikitain mo pag sa Amerika. So, mag-isip ka talaga ng strategy para sa lahat ng mga gusto mo, 'di ba? Minsan din pag may gusto akong bilhin na gamit, sabi ko, nagbebenta ako ng iba eh, pinapakawalan ko yung iba eh. Ganun yung strategy ko eh. Sabi ko, para mabili ko to, ayoko nung mismo talaga na pocket money ko talaga. Yung labag sa kalooban ko na bilhin siya ng na cash talaga. Ginagawa ko, nagbebenta ako ng ibang gamit ko. Tapos, so magiging half price. So mangyayari, binibili ko yung gusto ko. Ganun ginagawa ko eh. 'Di ba nga bumili nga ako ng mga t-shirt. Ginawa ko, binibenta ko yung mga joggers ko, tapos yung kung ano-ano pang iba pang mabibenta. Sombrero, nagbenta rin ako dati, sapatos. Tapos binibili ko nung gusto ko para hindi siya masakit sa bulsa. Pinapakawalan mo yung iba. So strategy lang talaga yan na hindi ka mabubroke ka. Kasi pagka sinulod mo yung luho, 'di ba? Mabubroke ka niyan, promise. Ako kasi bumibili ako for purpose, function. Ibig sabihin, nalakihan ko na yung damit, or gusto ko na matibay na damit tsaka komportable, tsaka yung gusto ko yung fit, ganun. Yun yung binibili ko. Hindi ako bumibili out of forma lang talaga. Kaya kung makikita nyo yung forma ko, parang classic talaga siya na kasi yun na yun yung pormahan nung panahon ko eh, hanggang ngayon. Yun talaga yung inadapt hanggang ngayon eh. Ngayon, parang 40 na ako, hindi na rin akong bagay magsuot ng mga wide pants eh, mga ganyan. Although sila Bong Navarro, sinusuot nila, pero hindi ko kasi style yung ganun eh. So, yun nga, mag-isip ka lang talaga ng strategy para makuha mo yung mga gusto mo. Sa babae naman, di ba sinabi ko na sa inyo yung strategy, magna-numbers game ka, mag-approach ka ng mga trip mong babae, maraming babae, sa kalye, sa trabaho nyo kung malakas loob mo, which is di ko advisable, or sa bar, ganyan. Depende pa rin yan kung anong purpose mo, kung short term man yan or long term. So, long term naman, sasalain mo yan, dadaan pa rin yan talaga sa hookup. So, magna-numbers game ka kasi nga, first impression last eh. Effective kasi yung ganyan kasi dominance yung pag-approach eh. Tsaka kinikilig sila. Kagaya kanina, bago ako pumunta dito sa mall, may na-approach ako na na Chinese siguro yun, Nancy pangalan niya. Sabi ko, ang cute niya, tsaka sexy. Sabi kunin niya number ko, ayaw. So, have a good day na naman. Tapos yung dalawang white girl, grupo sila, dalawa sila, magkaibigan. So, in-approach ko, close proximity, yung parang casual lang. Tapos sabi ko, anong pangalan niya? Sabi nung isa, nung kaibigan niya, she's 15. Uso pala yung cock-blocking pala. Hindi ko lang sure, pero mukhang 15 eh. So, talagang umalis na ako. Kasi tiningnan ko yung dibdib nilang dalawa eh. Tumingin talaga ako. Dahil yung, sinasadya ko yun eh. Para i-gauge ko yung kung sexually attractive talaga sila sa akin. Hindi naman sila maiilang sa akin kasi yung vibe ko wala namang kalibugan eh. Neutral lang siya. Titignan ko lang yung dibdib nila, tsaka yung labi nila, ganyan, tsaka mata. Pero, mararamdaman ng babae yan na walang lust. Parang lang talaga. Ina-admire mo lang sila dahil sa physical appearance nila at walang label sa utak mo. So, ganun nga lang siya. Mag-iisip ka talaga ng strategy sa lahat talaga ng mga gusto mo. Yung effective. Pero, mas magpo-focus ka pa rin talaga sa money game.
Lahat naman talaga, pansinin mo yun sa online, di ba? Kahit nga si Bugoy na Kuy Kuy, yan din yung talagang lagi niya pinupukpok eh. Pag wala siya mapapala, hindi money talk, hindi niya pinibigyan ng atensyon. Kasi talaga, money talaga magbibigay sa'yo ng freedom. Sinabi na rin ni Andrew Tate yan, gusto mo ng maraming babae, magpapera ka. Gusto mo magkaroon ng mga quality foods, gadgets, tapos mga damit, or experience, mga travel, pera lang din. Gusto mo may pambuhat, gym membership, pera din, di ba? Sa lahat, pera lang talaga umiikot lahat, di ba? Survival lang. Yung pogi, di ba, shinare ko naman na sa inyo yan dati. Ginajudge ka base sa perception. Pero kung long-term relationship, kung broke ka, tapos pogi ka lang, tapos sabay hindi, kahit wala ka naman trabaho, kahit average lang, iiwan ka pa rin eh. Kasi long term tong sinasabi ko eh. Okay lang yung pogi kung bata-bata ka pa, kung pang hook up lang talaga. Kung yan yung pakay mo. Short term nga, di ba? Alpha fox, beta box is long term. Tapos yung middle naman, may tsura ka pero may pera ka. Yun yung tinatawag nilang overall. So, mas maganda talaga pagsabayin para nagagather ka ng mga experiences habang nagpapapera ka. So, yan na yung blueprint talaga. Hindi pa rin talaga ako nag-flip-flop. Kasi, kung maging influencer ka sa social media, sa Facebook, tas may 1 million ka, sure, papaldo ka na mabilis. Pero ilan ba sa atin yung sa mga black pillar na ganun na may 1 million subscriber tapos marami nanonood sa kanila at nag-engage sa mga content nila. Eh mostly pa ng mga nagfa-follow sa akin, hindi naman nagpo-post yan eh. Lurker lang din yung mga yan, di ba? Tapos mga naka-anonymous pa or nahihiya or natatakot, di ba? Pwede ka naman mag-post lang na mag-post kung ano-ano dyan. Basta consistent ka lang mag-post, di ba? So, kahit ako pinaplano ko na i-break yung algorithm ng mga hindi talaga eh. Kasi yung content ko kasi, talaga parang, shadow siya underground. Mahagip lang siya ng mga kagaya ko na mindset. Yung iba pa nga nag-unfollow, 'di ba? Nag-unsubscribe sa Facebook tsaka YouTube. Kasi yung mga topic ko, general naman siya. General siya. May health, may game nga rin sa babae. Tinuturuan ko nga rin yung babae, 'di ba? Na habang bata-bata pa sila, maghanap na sila ng lalaki na pang long term. Kasi pagka yung lalaki na yun pumaldo, 'di ba? Kuwari tumanda na, hindi na sila bibigyan ng chance kasi nga matanda na sila eh. Kahit nga ako, hindi ko nga ina-approach dito yung mga matatanda na eh. Nakahalata ako sa itsura eh. Tsaka sa skin, nakahalata ako yung mga babae, hindi ko sila ina-approach, hindi ko sila binibigyan ng opportunity. Siguro mga 20, pero na hindi ko talaga ma-distinguish ngayon. Ewan ko sa white girl lang to. Kasi sabi niya 15. Ilang beses na yung mga na-approach ko na ganyan. Sinasabi 15 or 16 ganon. Pero mukha sila mature di. Parang kung titingnan ko yung mukha, may linya pa nga sila sa mata eh. Sabi ko, 15 na to? O nagsisinungaling to? Hindi. Kasi may linya sila sa mata eh. Ako nga, 40 na ako, wala akong linya sa mata eh. Alam mo yung gilid na mata, yung pag nag-i-smile ka, tumatawa ka, di ba? Wala akong ganyan. Mga linya-linya sa mukha. Kahit 40 na ako. So yun, strategy, mag-isip ka. Kalaban mo dito oras. Oras kalaban mo dito kasi magi-game over ka na sa employment. Sa akin talaga, pagsabayin mo yung employment tsaka online hustle. Kasi yung online, tatayo naman yan pagka, kailangan mo lang dyan, wifi tsaka content creativity lang diba? Yan lang naman kailangan mo sa online kasi yung panging-empleo, pag pinagsabay mo yun,
'Di ba maraming gumagawa niya, mga doktor, nurses, lalo na yung mga nurses, 'di ba? Nagpo-post ng mga ano, bembang bengbang. Ano, nakakasama ba mag lu ng 3 times a day, 'di ba? Mga nurses mga nagpo-post nun, 'di ba? Tapos sumasayaw-sayaw pa. Tapos yung mga organic, don't panic, yung mga ganyan, yung lalaki na Canadian. Tapos yung would you date a Filipino guy, nagtatrabaho yan paycheck to paycheck, sinasabay lang yung online. Kasi kalaban mo nga dito, oras my man, o oras talaga kalaban mo. Kaya kailangan pagsabayin mo talaga, hindi pwedeng yung isa lang. Aasa ka sa online money. Online hassle lang naman yan eh. Pwede mo gawin sa free time mo yan eh. Kaya TESDA, ayan, mabilis yan. Kung panahon ko na pucha, siguro 35 pa lang ako, paldo na ako. 35 pa lang ako, paldo na ako kung sinunod ko yung blueprint ng TESDA. Kung noon time ko, meron ng ganyan. Papaldo na ako noon. At 35, di ba? Biruin mo. Ang swerte ng generation ngayon kasi may mga courses. Actually, meron pa silang generation ngayon, meron mga ano pa. Hive mind, di ba? Tatanungin mo lang si ChatGPT kung paano mag-apply, paano pumaldo ng ano. Kausapin mo talaga si ChatGPT kung paano masenso. Di ba? Sagot na ni ChatGPT lahat ng ng mga gusto mo mangyari sa buhay. Tanungin mo siya, kumari nutritionist, gusto mo ng specific nutrition, tanungin mo si ChatGPT. Kumari budget ko to 2,000 lang, tapos gusto ko ganito mag-bulk. Anong training para ganito magka-B taper ako? Tanungin mo si ChatGPT. Pwede nga i-voice magtagalog ka. Kausapin mo siya. Parang si Siri, sasalita si ChatGPT. Nasa Gen Z talaga, advantage talaga ngayon. TESDA. Tangin na TESDA. TESDA. Online courses, YouTube. Tatanungin mo yung ChatGPT. 3. No? Posibleng hindi ka pa pumaldo niyan, di ba? Nasa yun na talaga advantage. No? Kaya, yan talaga strategy. Strategy talaga ang isipin nyo kung paano nyo makuha yung gusto nyo. Yung sinasabi naman nila, Warrell Jacob, game over ka na. Kasi 40 ka na, wala nang papatol sa'yo. Inuna ko yung money game Hanggat may pera ka, may papatol pa rin sa'yo. Kasi nakita ko na yan sa tatay ko, nakita ko na yan sa lolo ko. Sure, papatol sa'yo, mga below sa socio-economic, tsaka below sa looks mo, pero may papatol pa rin, di ba? Hindi ka naman magpapa-under, utusan mo yung babae. Hindi mo naman din kailangan na mahalin ka, di ba? Kasi wala ka naman pakialam dyan, basta may mapapakinabangan ka lang. Mutual benefit. Sasabihin nyo, genuine desire, tsaka pumapayag siya ng bembang. Kaya nga yung approach na ginagawa ko, nagdadirect ako, numbers game. Tapos, inuutusan ko na yung babae agad-agad. Diba, lagi ko sila inuutusan na kunin mo yung number ko, ganyan. Tapos yung Pinay sinabihan ko, baka mauwi tayo sa bembangan, ganyan. Sunod nga, so, ganito kasi, sinasabihan ko sila na sexy, yun yung pambungad ko lagi, tas cute. Yan yung mga hindi ko sinasabi na gorgeous, pretty, masyadong, gas-gas na. Sunod nga, gagawin ko, ang ganda ng lips mo, you got a kissable lips, ganun naman gagawin ko. Mag-iiba ako na strategy. Kasi kailangan i-flirt mo sila tas maging komportable sila. So, ang strategy kapag nag-approach ako, nilalapitan ko talaga sila ng close distance talaga. As in, talagang komportable ako sa kanila na hindi ako insecure.
Na tapos pag nagsasalita ako diretso, walang ganyan. Tinatanong ko sila ng pangalan. Yun yung pick-up line ko. Anong pangalan mo? Minsan nga, actually wala na talaga akong pick-up line eh. Kung ano lang maisip ko talaga eh. Kagaya kanina, yung dalawang white girl, nung in-approach ko sila, sabi ko, oh, how are you guys? Yun ano ko. Tapos tinanong ko kung ano name niya. At habang kakausap ko yung kaharap ko, kinakausap ko rin yung katabi niya. Alam mo, trip ko tong kaibigan mo. Sabi ko gano'n. Yun yung sinabi ko. Pero in English yun Pero yung kaibigan niya yung nagsabi ng 15 siya. Same din yung experience ko nung nandun kami sa taas sa supermarket. Actually, ano lang naman to parang nakaka-enjoy din talaga mag-approach. Tinitingnan ko siya as fun kasi biruin mo yung approach mo mga magagandang babae tas mga bata pa sa'yo, diba? Parang yun yung sikreto ng pampabata talaga yung kuwari matanda ka na lalaki, nasa 30 ka na 40, pampabata talaga yan yung mga batang bibigyan ka ng energy tapos asarap nila kasama, diba? Tapos susunod pa yan sa mga gusto mo. Sa kanila ko nga naranasan yung public SEX, diba? Nung 23 yun ako 33 na ako nun. Niyaya ko siya sa Eco Park. Wala ganun tao. Sabi ko, tara, quickie tayo dito, ganyan. So yun nga, nangyari nga yung ganun. Nag-quickie kami. So, yun. Again, strategy. Mag-isip kayo ng strategy kung paano nyo unahin yung survival nyo. Yung survival talaga ang madugo talaga Hindi nyo naisip yan ngayon kasi 20 pa kayo. Pero meron na ako mga ibang black pillar na nakakaisip na yan. Na money lang talaga mahalaga. Kasi solo ka naman din talaga hanggang pagtanda mo. Single ka na naman talaga na individual. Tapos kung may makakarelasyon ka man, yung karelasyon mo, self-interest lang din niya yung inaalala niya. Sure, may genuine kindness naman na sinasabi, kabaitan, pero unahin pa rin talaga yung sarili, di ba? Kasi paano kanya maalagaan kung hindi siya healthy, di ba? So, maisip nyo rin talaga na relasyon lang din talaga is for survival lang din talaga, May isip mo na ganun, for survival lang din talaga yung relasyon. Para yung self-interest lang talaga ng mga bawat tao yung mahalaga. So, yan, kailangan ngayon pa lang mamulat na yung mata nyo na ganyan. Tapos, isa pa, yung bawat tao may kani-kanilang realidad base sa kanilang mindset. Huwag mo na kumbinsihin yung mga blue pillar, huwag mo na kumbinsihin yung mga red pillar, or kung ano-ano pa na pangkukumbinsi, di ba? Ang dami mga puting babae dito. Pero tingin ko mga teenager to Tingin ko mga teenager. Tapos nagpicture sila. So kasi nakita siguro ako sa background. Makikita ng babae siguro. Kasi nagpicture diba? So makikita niya pogi ako. So yun nga. Strategy. Ngayon pa lang talaga mag-focus na kayo dyan. Ako dati ko pa talaga na iniisip yan Mailap lang talaga ng mga panahon ko Kaya kahit na magkaroon man ako ng babae, iniiwan ko talaga sila Abroad pa rin talaga ako. Bahala kayo dyan. Kung talagang gusto mo ako, mag-i-stay ka talaga, di ba? Kasi ganun yun So, paano? Maikling video lang to. Hindi ko na i-stretch to ng strategy. I-impose mo yung will mo, i-pursue mo yan, magkaroon ka ng strategy talaga kung paano ka pumaldo, tsaka bukod doon, paano makuha yung mga gusto mo. Diba? Kahit mong lamang ka na, diba? Hindi naman manlamang, basta gamitan mo ng Machiavellian principle. Yung parang mag-project ka ng power, authority, hindi ka magsasorry, tahimik ka lang,
Sasalita ka lang pagka may mapapala ka. Tsaka seryoso ka lang talaga. Hindi kayo mag-jester max, may pagkwentuhan, komportable, kaibigan, mga ganyan. Kasi take advantage ka. Kasi unang bukas pa lang ng bibig ng mga tao is ano na talaga yan, ginigauge na nila kung ikaw ba ay irrelevant, may value, exploitable. Sa value naman, i-respect ka nila or exploitable. Sa irrelevant din, pwede ka rin nilang gawing exploitable. O yung isa namang side is threat, 'di ba? Kung threat ka is iwasan ka, 'di ba? Or papabagsakin ka. So kahit saan talaga doon sa side na tatlo na yun, kailangan talaga maging obserbahan mo yung salita tsaka kilos ng mga tao. Kaya maging aware kayo at talaga. So paano, yun lang, peace.